Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay narito na po sa last day of our Pentecost Power Conference. Ang gaganda ng mga challenges sa mga nakaraan na mga araw. So, ngayong gabi, alam ko pag last day, the Lord will pour out His Spirit para ang kanyang mga tagasunod ay maging equipped sa kapangyarihan na nagmumula sa kanya. So ngayong gabi ang aking babasahin po ay nasa Matthew chapter 11 from verse 1 up to verse 12. Sabi dito, after Jesus had finished instructing His 12 disciples, He went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me." Verse 7, as John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. "What did you go out into the desert to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in kings' palaces. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you the truth, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet, he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo. I pray, Lord, that you may spread spirit of understanding to everyone who are viewing and who are listening about this message. Lord, I thank you for we have this kind of opportunity this evening to tell the people about your plan in your kingdom. Thank you, Lord Jesus, for you have promised that you will never leave us nor forsake us, and you will be with us even up to the end of time. And this evening, Lord, I pray for the power of the Holy Spirit to be poured out to all the believers, that every believer will be able to stand and make advance the kingdom of God, or the kingdom of heaven, to the hearts of the people. We bless you, Lord, and we thank you for this opportunity and privilege to share your word even in this platform. In the name of Jesus, amen and amen. So tonight I will be talking about the kingdom advancement, kung paano maipapalaganap po, mapapaunlad ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. So, dito po sa nabasa ko,
Sa verse 12, sabi dito, "From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it." In King James Version, sabi doon, "The kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force." So, the forceful men, kailangan ipalaganap ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya, hindi po madali na gawain dahil po ang naghahari sa sanlibutan buhat pa noon nung magkasala si Adan hanggang sa ipanganak ang maraming tao, gumawa ang mga tao ng mga para mailigtas o maipalaganap ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi nagtagumpay. Kaya after so many years na ginagawa ng mga tao, lahat ay parang natalo. Parang hindi nag-prosper. Kaya in the days of John the Baptist, sabi na Lord Jesus, He was sent as a messenger to prepare the way of the Savior. Si John the Baptist po ay nangaral about the kingdom of God, and his preaching was, he shouted everywhere he go in the desert and in the places that all the people to repent. Magsisi. Yun ang kanyang ichina-challenge sa mga tao na nakikinig sa kanyang pangangaral. Magsisi. Dahil yun ang unang, sabi ko na nung unang preaching, na yun ang unang hakbang para ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos o kaya mag-umpisa ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Kailangan mag-repent. Subalit sa kanyang mga pangangaral, siya po ay nakulong. Dahil he preached the truth, and then, siyempre may mga reaction ng mga tao. Siya po ay pinakulong. At ngayon, nasa kulungan siya, nag-umpisa na rin si Jesus Christ sa kanyang ministry. At namangha ang mga tao, at kahit na si John the Baptist, parang sabi niya, puntahan mo nga yung Jesus na yan. Sinabihan niya ang kanyang mga disciples. Tanungin mo kung siya na ba talaga ang Christ na iniantay ng Israel. So ang sagot ni Jesus, go back to your master, or go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Yan. Yun lang ang kanyang sagot. Kung anong nakita nyo at narinig nyo, yun ang sabihin nyo kay John the Baptist. Hindi niya sinabi, oh yes, I am the Christ. Pinakita lang niya yung mga results sa kanyang ginagawa, sa kanyang pagtuturo about the kingdom of God. At ang kanyang unang challenge din sa tao ay magsisi. Repentance din. Pero aside from repentance, gumawa siya ng maraming mga, pagtulong sa mga tao. Yun ang minimension niya dyan sa verse 4. Kaya sinabi niya na buhat kay John the Baptist, until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. So, nag-a-advance ang kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. In the life of Jesus, pumili siya ng mga makakasama niya sa kanyang advancing the kingdom, sa pag-advance ng kingdom of God.
pumili siya ng kanyang mga disciples. Si John the Baptist, pumili rin siya ng kanyang mga disciples. Pero ganun pa man, sa takbo ng advancing the kingdom in the life of Jesus and His disciples, si Jesus ay napunta rin sa cross. Yun ang kanyang mission kasi. Mapunta siya sa cross at mamatay siya doon sa cross. Yan. Doon sa cross, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, may pagpapatawad din. So, pagka ikaw at ako ay nagrepent, papatawarin tayo ng Ama sa langit. At ang paghahari ng Diyos papasok sa atin. At siyempre tayo ay nasa ilalim na ng pamamahala ng kaharian ng Diyos, the Kingdom of God. So in the Kingdom of God, there is our King, which is the Lord Jesus Christ. Yun ang ayaw ng maraming tao. Subalit, mayroon mga gusto. Siguro ikaw na nakikinig ngayon, pinaghaharian ka na ng Diyos. O pumasailalim ka na sa paghahari ng Diyos. Ang hari mo ngayon ay si Jesus Christ. Katulad ng hari ko sa aking buhay, si Jesus Christ. Kaya in this advancing the kingdom of God or the kingdom advancement, mayroon akong magandang panukala or na para tuloy-tuloy ang advancing kasi si Jesus ay, siyempre sabi ko kanina na namatay sa cross. Siya ay nilibing pagkatapos siya ay nabuhay muli at umakyat na sa langit. Subalit, pag-akyat niya sa langit, ipinadala ng Ama ang kapangyarihan ng Diyos, the presence of the Holy Spirit, na nag-empower ng mga tagasunod ni Kristo. Yun na ang tinatawag na church. Diba? Narinig siguro natin at nabasa natin sa Bible na sinabi ng Lord ni Jesus Christ na, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang kanyang itatayo na church ay makapangyarihan. Oo, makapangyarihan. So, si Jesus, si John the Baptist, si Jesus, ang ginawa nila to advance the kingdom of God. In our time today, it is the church na inorganize ni Jesus Christ ang magpapalaganap, will take advance the kingdom of God to all the people around the world. The church of the Lord Jesus Christ na kanyang inorganize nung nandito pa siya hanggang sa siya ay namatay, hanggang siya ay muling nabuhay, at pagkatapos the power, the promised Holy Spirit ipinadala ng Ama, nag-empower sa kanyang church. Na-share ko na yan noong unang araw ng Pentecost Power Conference na in-anoint ng Panginoon ang kanyang church, ang power of the Holy Spirit para maging witness. So, ang nag-witness ngayon, ang nagpapalaganap ngayon ng Kingdom of God, about the Kingdom of God, is the Church of the Lord Jesus Christ. Kaya ang aking panukala, ang aking suggestion para sa mga nasa church, especially the leaders of the Church of the Lord Jesus Christ, na gumawa ng strategy in advancing the kingdom of God. Strategy to plant another church. If you are in an organized local church, if you are in an organized local church, you are working there, you are the leader, or marami kayong leader dyan sa church na yan na organized na, may power, yan, kailangan number one,
you should envision to plant another local church in an identified place. Kasi ang church planting kasi, yan ang pinakamagandang paraan or yung strategy para ma-advance ang Kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pupunta ka, yung local church mag-identify ng isang lugar na wala pang church ni Jesus Christ doon, at doon i-organize yung church. Yun ang ginagawa ni San Pablo sa Book of Acts nung mag-umpisa siya sa kanyang ministry. Mababasa natin yan sa Book of Acts chapter 13, chapter 14, 15, up to 16. Ginagawa niya ang church planting strategy niya. At mayroon siyang mga kasamahan. Hindi lang siya nag-iisa. Yan ang strategy ng Panginoon na ginawa niya at itinuro niya. Na if you will take in advancing the kingdom of God, kung gagawin mo yan, kailangan organize at saka may team. Yan. Kaya, pag naka-envision na ng isang lugar, maka-decide na ang leadership ng church na dito sa lugar na ito, we will plant a local church here. We will organize and we will preach and teach the word of God to the people here. So, ang pangalawang step na gagawin ay mag-identify ng mga church planters. So, mag-organize ka ng church planting team. Yun, i-organize mo ang church planting team. Siyempre, pag mayroon ng mga volunteers to do the church planting, siyempre, ang leadership ng church gagawa rin ng mga tinatawag na training, qualification, magre-recruit, then titingnan kung qualified, and then gagawa ng training, pagtuturo kung ano ang gagawin, paano, ilang panahon bago mapangyari ang advancement and the kingdom of God, tsaka nagkaroon na ng local church sa isang lugar. So, if we will talk about qualification, meron akong nabasa dito sa 1 Timothy chapter 3. Ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 3, simple lang ito, at alam ko na marami dyan sa mga church members nyo. Sabi dito, here is a trustworthy saying, if anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Kailangan mayroon ang isang tao o isang membro sa church, mayroon siyang desire. Kasi kung mayroon siyang desire, pagkarinig niya na mayroon recruitment, nagre-recruit ang leadership ng mga church planting or church planting din. Kung mayroon siyang desire, maano siya, sasabihin niya na ako ay tutulong ako, sasama ako, ganyan. Yan ang maganda. Pero mayroon pinakamaganda pa na qualification. Ang church leadership ay marunong nito, alam nila ito. Sa Book of Acts chapter 6 naman. Sa Book of Acts chapter 6,
Nung lumalaki na ang church ni Jesus Christ sa Jerusalem in their time, nag-propose ang mga leaders sa church sa Jerusalem. Sabi dito sa Acts chapter 6, in those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It should not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a converted to Judaism. So, the appointed or the selected, pumili po sila ng mga tao na magkakaroon ng gawain. Pumili sila. Ang qualification nila, full of the Spirit, full of wisdom, and full of faith, and full of the Holy Spirit. Puspos ng Banal na Espiritu, may kaalaman, wisdom, at saka full of faith. Marami yan dyan sa church ninyo. Church natin, marami sila dyan. Nag-aantay lang sila na pagsabihan at ilista, i-enlist mo sa church planting team. Pero siyempre, tatanungin mo pa rin ang committee. Kasi ang church planting ay medyo mahirap at saka medyo may danger din. Kasi as you advance the kingdom of God, mayroon yan mga opposition. Biruin mo naman, kingdom ito ng darkness. At sa kingdom of darkness, maraming mga ano dyan, mga agents ng yung kadiliman. Tapos pupunta kayo doon. I-establish nyo ang kingdom of God. Hindi yan madali. Kailangan paalisin mo na ang kadiliman para pagdating nyo doon, open na ang mga tao para tanggapin ang message, ang mensahe, at ma-establish ang kingdom of God sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Kaya kailangan sila ay full of the Spirit, full of wisdom, and ano pa yung isa? Full of faith. Yon ang mga qualification. At kasakaan, sinabi ko kanina, mayroon siyang desire. Mayroon siyang desire para siya mag-involve ng church planting activity. Sabi ko na, medyo mahirap ito dahil spiritual darkness ang siyang ahadlang dyan. Pero pag ikaw full of the Spirit of God, pag ikaw ay full of faith, tapos mayroong kaalaman, hindi ka atras. Kaya the forceful men will take hold of it. Gagawin at gagawin ng mga may alam, hindi natatakot, until na ma-establish ang local church in a certain place na
in-identify ng leadership ng local church. Ayun ang strategy na maganda. Alam nyo, in our country, dito sa Philippines, mayroon tayong 42,000 barangays na ang karamihan nito ng mga barangays nasa countryside. Alam nyo, mga kapatid, walang nangaral doon. Samantala tayo dito sa mga city, sa mga big cities, mga urban places. Nako po, ang mga simbahan dyan ang dami. Maraming membro. Pero walang gumagawa doon sa countryside. Kaya hindi pa huli ang lahat. Bagamat nandito tayo ngayon sa pandemic, parang limitado ang ating mga activities. Ito dapat pag-isipan natin. Humingi tayo ng mga strategy o ano ang gagawin from the King of Kings, the King of this kingdom. Alam ko na i-guide tayo. Hindi tayo matatakot. May mga strategy na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, after recruitment, after training, siyempre, let's mobilize them. Ipadala natin sila. I-guide natin sila doon. Sige, siyempre, equipped na sila sa kaalaman dahil may training na ginawa. Equipped na rin sila sa kapangyarihan ng Diyos, the power of the Holy Spirit. So ano pa ang dapat gawin? Let's mobilize them. Let's send them to the places kung saan wala pang witness about the kingdom of God in a certain place. Ito ang sinasabi ko na magandang strategy in advancement of the kingdom of God in our times. Alam ko ginawa na ito, prenogram na ito ng Body of Christ in the Philippines several years ago. Pero until now, hindi pa mapangyari ang programa na yan dahil kulang pa ng mga volunteers who will sacrifice, katulad ng sinasabi sa Bible na these forceful men, these men who take violently, who take force. Ibig sabihin, hindi nag-aalinlangan, walang nakakapigil. Iiwan ang kahit anong dapat iwanan at pupunta, sasali dito sa kingdom advancement without reservation. Bigay ang buong buhay para sa advancement for the kingdom of God. Aralin natin ang buhay ni San Pablo. Siya ay isang magaling na nag-aral about the laws and the law of God and the law of the land. Magaling yon sa San Pablo. Pero iniwan niya lahat yon. Dito siya. Binigay niya kanyang buhay dito sa advancing the kingdom of God. Pero church plant dito sa isang city, din punta na naman sa ibang city, papunta roon hanggang sa siya ay nakulong. Yan ang maganda, nakulong. Tapos pero malaki ang kanyang nagawa in advancing the kingdom of God. Kaya nga tayo ay naligtas niya. Kaya nga tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo mga Gentiles, dahil sa pangangaral ni San Pablo, na hindi siya tumigil kahit maraming mga hindrances, pero
lahat yon ng mga hindrances, pinagtagumpayan niya. Na-i-advance niya ang Kingdom of God. Na-establish niya sa mga cities, sa mga buhay ng tao in the cities, until na natapos na ang kanyang buhay. Kasi ang buhay naman natin dito sa mundo ay may katapusan. Ang ibig ko lang sabihin na habang tayo ay may panahon pa, may buhay pa, let's involve in advancing the Kingdom of God. Diyan sa church mo, sumali ka. Oo, dahil kailangan ka ng Panginoon. Kailangan ako ng Panginoon. Kailangan tayo ng Panginoon upang gamitin niya in kingdom advancement. Katulad itong sinasuggest ko na through church planting. Kaya ikaw, kapatid, kung handa ka sa challenge na ito, di pa huli ang lahat. Sabihin mo sa pastor mo or sa leader ng church mo, I will get involved in this church planting activity. Ang aking buong buhay ay aking ibibigay nito. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Ikaw naman na hindi ka pa membro sa church, sasabihin mo, sinasabi mo ngayon na, ako kaya, pastor, pwede kaya ako? Pwede ka. Ang unang hakbang o first step na gagawin mo, you repent from your sins. And then, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. At sumali ka, magpamimbro ka sa isang local church. At siyempre, pag ang local church ay gumawa ng program na church planting, you involve. Pero kailangan undergo ka ng mga trainings. At kailangan mapuno ka rin ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil kung wala yan, sigurado atras ka. Ibigay mo yung buong buhay sa Panginoong Hesus. Diyan sa local church na kung nasaan kayo. Kung saan ang accessible na church para sa iyo. Magagawa mo mag-advance. Makakatulong ka in kingdom advance sa panahon niya. Purihin ang Panginoon. Yun lang ang aking challenge at marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa aming ginawang Pentecost Power Conference since day 1. Ngayon, day 7 na po tayo. I believe na marami kang natutunan. Ang mahalaga ngayon, let's apply it in our daily walk with Jesus. I-apply po natin sa ating buhay. Lalo na tayo na matatagal ng Kristiyano. Kayo naman na mga bago pang mga Kristiyano, mangarap tayo na gamitin tayo ng Panginoon. Yun ang ginawa ko nung unang panahon. So, ngayon, marami na ako napunta ng mga lugar at mangaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maraming pong salamat. At kung nais mong maging part, gusto mo maging isa ka sa mga tinatawag na forceful men, tanggapin mo ang Panginoon. Sumunod ka sa dalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako'y nagpapasalamat dahil ikaw ay namatay sa cross para sa akin. Kaya sa oras na ito, aking pinagsisisihan ang lahat na nagawa kong kasalanan. At Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas, hari sa aking buhay. Gawin mo, Panginoon, ang nais mo sa buhay ko para ako
makatulong sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa buhay ng maraming tao. Salamat po, O Diyos. Ito pong aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Kaibigan, kapatid, kung sumunod ka sa prayer na ito, maghanap ka ng pastor o church leader, magtanong ka at ikaw ay tuturuan. Sigurado ako dahil may plano ang Diyos para sa buhay mo. God bless. Marami pong salamat for viewing. Thank you for listening. To God be the glory.